This house is on fire. Did you get this right after you faced up where this weapon? Hi, Claire. Claire, sira ulo ka. Wala akong magawa today. Gagawa lang ako ng wig ni Kiana later. So, wala na. We're in the fucking recession. Sorry. We're in the fucking recession. Wala akong pera. Wala kaming ganap. Ay, ng buhay ito. Kung queen yun, ba't ang pogi? Ano? Yung queen? Hindi naman pambabaeng pangalan yung queen. Hello po. Ngayon na ako nakapag-live ulit kasi last time naban yung naban yung TikTok live ko. Ang gulo ng bahay, huwag niyo napansin. Pero gumagawa ko ng breakfast. Feeling mo ba marerefund kami sa Slaycation? To be honest, hindi ko alam. Hindi ko nga alam kung mababayaran kami sa Sinechite eh. Excited na sa new song mo tomorrow. Thank you po. Kamusta? Naging busy. Naging sobrang busy lately. Tapos naban pa yung TikTok ko. Feeling ko nga naka-shadowban pati yung TikTok live ko eh. Kasi naban yung TikTok live ko dahil nag-i-smoke ako habang nagla-live. Arte naman. Paka-arte ng TikTok ko. Wait lang. Namiss ko din kayo, oh my God. Ang tagal kong hindi nakapag-live. Excited na sa new song. Ako din excited na ako marinig niyo bukas. Lalabas siya bukas ng midnight. So, ano siya, technically... Saan ba? Wait lang, double check ko sa manager ko. It's either tonight at 12 midnight or Friday midnight for Saturday. I don't know. I don't even fucking know. Ayan na naman. Na-restrict na naman yung live ko. Ano ba? Ang arte dito, bawal mag-cast. Natatawa ako, nag-usap kami ni Mix nung nakaraan. Sabi niya, TikTok daw yung pinakamaraming engagement. TikTok daw yung pinakamadaling makakuha ng engagement anywhere. Pero yung mga tao daw dito are shit. Parang gets ko. Dahil ako yung pala-live sa TikTok sa aming lahat eh. Gets ko yung sinasabi nila na a lot of people here are shit. Pero I don't really mind. And then, i-enjoy ko na yung mga huling araw ko dito sa TikTok. Kasi feeling ko mababan yung account ko. Sa totoo lang. Ang dami kong Excited to see you shine, ma. Thank you po! Thank you so much. What is the hardest challenge for you? Tanong ni Shay. Siguro yung kung paano ko nakasurvive last year. From August to October. Kasi nakailang attempt ako nun. Girl. Yun yung hardest challenge.
Just staying alive during August to October. Ba't ba ang hilig nyo mag-compare ng yung pagpipilian ng mga kapwa ko season 3 girls? Kakaibang breed kayo, no? Ayun na nga, naban na ngayon live ko. Wait lang, re-live ako in a few. Marami na bang viewers? Okay, so yung last live ko, tinignan ko yung analytics. Nireport siya kasi meron daw akong undisclosed paid sponsorship. Kung ayaw nyo sa akin, wag na lang kayo manood ng live ko. Hindi yung nire-report nyo yung account ko. Kasi kaya hirap na hirap din ako sa engagement eh. Kasi may mga report ng mga post ko kahit wala naman akong ginagawa. Yung last live, na-report siya for undisclosed paid advertisement. Wala naman akong ina-advertise at the moment. Kung ayaw nyo sa akin, umalis na lang kayo. Sa totoong buhay lang. Like, kasi may mga gustong manood ng maayos. May mga gustong makipag-usap ng maayos. Kung mantitrip lang kayo, mantrip kayo sa ibang lugar. Yun lang. Ang hirap hindi pansinin kasi naaapektuhan yung mismong account, yung mga content ko, yung live mismo. Kasi ilang beses na naban yung account ko for things that I didn't do. And madalas, siya, nire-report siya as paid advertisement kasi yun yung pinakamadaling ma-report ng walang bearing. Kasi everything has... Lahat naman ng bagay sa bahay ko may brand. So parang dun siya na bablock. Hindi ko gets. Anong problema nyo? Nakakapikon. Anyway, hello. Nagluluto lang ako ng breakfast. Actually, really heat. Kasi yung niluluto ko yung dinala ng mama ko hapon. Kasi I'm gonna be moving back with my family in a few months. Like after nung mga trabaho ko with Ate Ghibli, pabalik na ako sa family ko. Like, tama na yung pagiging independent. Kaumay na. Wait lang, magulo yung bahay, wag yung pansinin. Dapat atahawa-kawa ko para hindi na mabawasan ng viewers. Kakagising mo lang ba? Yes! Kakagising ko lang. Nag-TikTok live ako kagabi. As in, sobrang tagal ko nag-TikTok live kagabi. Hold up. Wait lang. Pasensya na. Uy, bumalik kayo, nabawasan ng viewer. Ito naman. General cleaning ka ba, Tim? Yeah, I need to. Kasi, ilipat nga ako, diba, Chan? Madamang gamit ba sa hair color mo? Actually, siya. Nag-start siya as blue, nag-fade lang. Ano ba yan? Ang hirap naman ipakita nung nakikita yung mga brief ko. Ano lunch mo, madam? Actually, breakfast ko pa lang to, kakagising ko pa lang. Naririnig ba? Kahit naka-ano? Ayan.
Pakitanggal yung salamin. Paano ako makakakita kung wala akong salamin? I love to watch Drag Race Philippines. Buti pa kayo love niyong panoorin yung Drag Race Philippines. Ako, hindi ko na-rewatch yung season namin. After nung airing. Hindi ko na pinanood. Ano grado ng salamin mo? 500. Ano siya? 500 and 250. Actually, ang gulo ng salamin ko ngayon. Ang gulo ng itsura ko ngayon. Yung salamin na lang yung nakakasave. Yung breakfast ko, manok. If given a chance, babalik ka sa Station Royale. Oo. Gusto kong bumalik to compete. Ma, di ba drag queen ka? Bakit nag-walk out si UD? Anong connect nun sa pagiging drag queen ko? We're in a recession. Wala pa ako masyadong bookings this April. Yung bookings ko na malapit na na-cancel. Makikita nyo ako sa Maxiverse sa Friday. Yung free show ni Maxi. Then, yung mga sunod-sunod kong booking is sa May. Meron akong gig sa UP, meron akong gig sa PUP. This month, trabaho ko pa yung mga pwede kong gawing gig. Though, baka this month, baka production work ako with Ate Jiggly. Sana i-line up ko sa show ng Adonis. I know! I love working with Adonis. Sobrang warm nila ka-work lagi. Lalo na si Ate Mish, yung nag-aasikaso. Si Ate Mish, matagal ko nang kakilala, pandemic pa lang. Kasama pa rin ba ako sa April 5? Yes. Nakiusap si Maxi kung pwede kaming sumama sa April 5. Pero for the love, ako okay lang. Pangit ng buhok ko, nakakapikon. Sino pong drag yung mga kasama nyo sa UP? I'm not sure. Kasi kinontak ako doon for P-pop performance. Hindi ko nga alam, hindi ko pa kinaklaro kung nakadrag ako o hindi. I love you so much. I love you too. Thank you po. Ilang patong ng bleach ginamit sa buhok mo? 3. Bago ko siya kulayan ng blue. Nakatatlong bleach ako.
Madaling mag-light yung buhok ko. Kaso lang sunog na siya. Kasi manipis yung buhok ko eh. Hindi pa ako nag-ML. Wala akong ML. Hindi ako nag-games na sa phone. Doon gusto ko mag-start mag-game pero gusto ko mag-dress to impress. Ang dami nagtatanong sa akin sa mga show kung nagde-dress to impress ako. Gusto daw nila akong kalaro. Kung hindi ka maka-attend ng mga performance namin, hindi kita maaalala, babe. Dun sa nagtatanong na, do you remember me? Hindi po. Kung hindi ka napunta sa mga performance namin, hindi ko maalala. Kasi maraming pa iba-ibang name at saka profile dito online. Hindi ko naman maalala lahat. What P-pop group are you into? Ako ba yung dami? Pero yung pinaka-ultimate group ko, Aja. Aja kasi mga kaibigan ko yung members. Aja, SB19. I really like Alamat. And yung brother group nila, yung GAT. Yung ganda. Pero gusto ko din yung Gen 6. Kasi mutuals ko yung 4 doon. And ang bait nila. Nakakasama ko sila sa lumabas. Sobrang bait. Lalo na si Gen 6 Chris. Si Chris, sobrang bait. Yung mga unreleased na clips ng Blackpink, huwag kayong nagpapauto doon. Kasi nilalabas lang yun para ma-distract yung tao kay Kim Soyeon, yung groomer. So, ginamit na naman yung Blackpink para ma-distract yung general public. Pero yung totoo, distract lang yun. It's just a ploy para mawala yung attention kay Kim Soyeon. So, yun. And it worked. Wala masyadong pumansin nung public appearance ni Kim Soyeon. I'm also a fan of Aja. Hey, thank you for supporting my babies. Those are my brothers. I love them so much. Yung course ko nung college, accountancy. Magaling ako sa math. Do you know Enhypen? Casual listener ako na Enhypen. Medyo hindi na ako nagki-keep up sa work nila. Kasi more on TXT ako eh. And pag busy ka na sa buhay, hindi ka na makapag-multistand. Masaya bang kasama si Maxi? Sobra. Nakakasama ko sa trabaho. Sa work kami madalas nagkakasama. Doon kami nagka-catch up.
Ano yung ano? Si Ash at JC bias ko. Ako bias ko si Axel. Bias ko si Axel at si Alex. Yung dalawang babies. Si Axel at si Alex din yung madalas kong kausap eh. Yung N-Hypen ba yung maglalabas ng seductive na ano? Seductive concept? I-mutual mo na rin yung dalawang member ng Gen 6. Hindi ko pa sila nami-meet. Hindi pa ako nakakapag ano eh. Hindi pa ako nakakapagpunta sa mga bago nilang events as 6 members. Though ang ganda ng ano, ang ganda ng kanta nila. I love. Yung Gen 6. Ano ulam? Manok. Did you watch Universe League? Nanood ako ng Universe League. Sinuportahan namin si ano, JL. Kasi si JL, friend ng drag daughter ko. Siyempre, support. Yeah, si Ronin. Si Ronin yung drag daughter ko na maraming kaibigan sa P-pop. Nalaging kaibigan ko din yung mga kaibigan niya eventually. Excited na sa music mo. Salamat po. Lalabas na yung ano, single ko tomorrow, April 4. Tapos yung MV ko lalabas ng April 11. Guys, wag natin idama yung anak ni Ate V sa mga jokes. Dahil nahimik yung bata. Pwede natin i-joke si Ate V, si Kuya Kong. Wag lang yung mga bata. Yung B fake mo na yun. O anong meron sa B ko na fake? Sa TikTok na ako hilig mang-rage bait ng tao. Like, puro nonsense lang yung comment. Isang buong manok ba yan? Mabagal ako kumain. 2 legs to ng manok, grabe. Nabagal ako kumain. Kaya nga lugi pag nagsasanggip ako eh.
Sumutan. Anong gagawin ko naman sa Pasig? Wala namang mga bar dito. Wala ding mga events. Pasabog din dito sa TikTok, no? Parang ano lang, nagko-comment lang yung mga tao para mapansin. Ano meron? Like, gusto ko malaman yung logic behind it. Parang ano, lahat tayo dito kulang sa pansin. Ganun. Hi, Akira! Bukas na lalabas yung single. Hi, Blueberry. Paano kita isa-shoutout kung hindi naman totoo yung pangalan mo dito? Thank you, Akira. Diyos ko. Magla-live sa lubong ako paglabas ng single. Pero, ano lang, bored lang ako ngayon kaya ako nag-live. Pasensya na. Ang hirap naman magtinga dito. Excited na sa single mo, ma'am. Salamat po. Abangan nyo, ha. Abangan nyo. Magla-live ulit ako bago lumabas. Plans on Holy Week ni... Baka busy ako sa Holy Week. Baka mag-production work ako ng Holy Week. Do inaaya ako ng friend ko sa ano. Inaaya ako ng friend kong mag-LU. Kaso lang depende, baka may trabaho ako eh. Hello, Drag PH Edits. Mwah. Mwah! Kailan ka po manganganak, ma? If you're pertaining to Ate V, nanganak na po si Ate V. Diba? Bukang bibig nyo, ginagawa nyo yung joke, hindi nyo alam nanganak na yung tao. Nanganak na si Ate V. Pwede nyo nang tigilan si Tokyo. Tigilan nyo yung kids. Gawin yung joke si Kong. Si Kong tanggap niya eh. Si Ate V din tanggap niya. I-joke nyo yung tatay, ganun. Wag lang yung mga bata. Wag natin biruin yung mga bata. Kasi wala pang kamuang-muang yung mga yun. Hello sa fan ni Popstar Bench. Ganyan ah. Ang konti ng viewers pag gantong oras, no? Nasa school pa ba lahat? Hindi pa ba summer vacation? April pa ba yung summer vacation? Sa totoo lang, hindi ko alam na magbabiral ako with Ate V. Magkakilala na kami ni Ate V. Kasi matagal nang sinasabi ng manager ko na kahawig ko si Ate V hanggang sa nakilala niya ako online. Di pa kami nakikita in person. Tapos nagulat na lang kami, nag-viral yung V Cortez ko. Ang nagplano ng V Cortez ko was Adonis. Si Ate Mishi, Buknoy, sila Adrian. Sila yung nagsabi na, uy, mag-V Cortez ka. Ayun, umakyat lang ako ng stage. Naantok ako? Tanghaling tapat naantok ka?
Magpupuyat ako para sa release ng single mo. Hindi kailangan magpuyat. Iisang hulma ang face card eh. Iisa ata yung gawa sa amin ni Ate B. Kaya kami naging magkamukha. Kasi bago magkaroon ng gawa yung PES namin, hindi kami magkamukha eh. Iisa na yung gawa nung ano. Parang kung ano yung nangyayari sa Korea, yung parang iisa na lang itsura ng mga tao. Kasi isa yung gawa. Feeling ko yun yung nangyayari sa amin. Yung may exam, good luck. Diyos ko, nanood ka pa ng live. Imbis na nagre-review ka, nanood ka pa ng live. Ay ma, nag-lunch ka na po. Yes, kakatapos ko lang kumain. Kumain ako ng manok. Straight ka po pala. Oh my God. Ha? Paano ko naging straight? Any boy group recommendation? Aja, Gen 6, Alamat. Ayan, yung mga ano. Yan yung mga pinapakinggan kong boy groups. That's kung K-pop, TXT. Ano ba yung nag-iisip ako ng boy group? Sobrang konti na lang ini-stand kong boy group eh, tas madalas P-pop. Ayun. Aja, Gen 6. Aster. Maganda yung maganda yung mga kanta ng Aster. Tapos, yung GAT, di ko na i-recommend. Sikat na yung GAT agad eh. Kasi nagka-viral hit sila agad eh. Yung daling-daling, sa kanila yun. Ayun, Aja. Yun yung pinaka-old ko ngayon. Aja, Vision. Ayan. Mga SB19. Kilala naman na ng lahat yung SB19. Like, matik na siya. Bias mo sa ESPA. Actually, dati may ako. Then, nakatanggap din ako ng Nakatanggap ako ng hate train sa kapwa ko May nung release ng season namin. So parang after nun nadamay tuloy yung tingin ko yung tingin ko sa fandom. Parang nawala na rin ako ng gana. Hindi na ako masyado nakikinig ng ESPA. Sayang. Kasi if tsaka yung fandom, I don't make time na din to support the group. Lumipat ako sa Le Sserafim. Kasi ang daming supportive na Fear Nots. Pati Eyelit. Maraming supportive na Glit. Ayun. Hindi na ako nakikinig ng mga SM groups masyado. Kasi yung mga stans ng SM toxic. Sino bias mo sa Blackpink? Una sa lahat, makasis ang casual lang. Bias ko sa Blackpink si Jennie. Wala pa akong pinupuntahan na recent na cosplay event. Kasi tinatamad din ako mag-cosplay lately. Thoughts on YG Leaks. Huwag niyo pansinin yung YG Leaks kasi ploy lang yun to distract people from Kim So Yoon. Ilang taon na si Kikiam? Si Kikiam ay 18 years old. 18 na si Kikiam. Never support a pedophile. Tama. Wag kayong kasi 'di ba may mga lumabas na YG leaks nung nakaraan.
Ano lang yun, distraction lang yun para walang pumansin kay Kim So Yun. And sadly, it worked. Yung mga K-pop fans, naging, tawag dito, naging priority nila yung YG leaks kesa dun sa actual case ni Kim So Yun. Which is sad. Sana makita sa susunod na attend mo. Kailan ba yung next na, convention? Try ko pumunta. Kahit hindi ako naka-cosplay. Kasi last time pumunta ako ng Comiket. Pupunta pa rin naman ako ng mga conventions. Dumadaan lang ako. To support artists, tsaka mga merchants. Ba't ba dito kayo nagko-comment about sa products ni Ate V? Like, oo na. Nag-viral na kapes ni V. Pero, yun talaga yung comment nyo. Paulit-ulit. Mga kulang ba kayo sa attention? SMX, wala pa ata di. Sige, go. Try ko pumunta. Muntikan ako pumunta nung last December. Yung parang cosplay convention sa SMX. Kaso lang nawalan ako ng time. Kasi meron akong jowa at that time. So parang lahat ng time ko napunta sa kanya. Kasama nung mga racket. So yun. Hindi ako nakapunta, sayang. Gusto ko para makita yung mga yung mga cosplayer kong friends. Kasi yan, tagal ko na rin hindi nagko-cosplay. Tapos gusto ko mag-cosplay ng mga panglalaki na hubaran kasi medyo lumalaki na yung katawan ko. Yung gusto kong gayahin si Kuya Prince. Kung kilala niyo si Prince de Guzman. Gusto kong gayahin si Kuya Prince. Na matagal ko na rin kaibigan. Yung sikat na cosplayer na Borta. Nagpamaka-Borta ako para makapaghubaran din ako sa cosplay. Nakakaloka kasi nung lumabas yung Meet the Queens namin, ang unang nag-PM sa akin para mag-congrats. Kasi yung pagkalabas pa lang, nag-PM sa akin si Kuya Prince. Sabi niya, uy, congrats. Pa lang, kasi kilala ako ni Kuya Prince. 14 pa lang ako. Dahil mga fans kami ni Lady Gaga. Sabi sa akin ni Kuya Prince, Diyos ko, bata ka pa lang, kilala na kita ngayon, nasa drag race ka na. Yung mga nagpalaki sa akin yan, sila Prince, sila Direk Pancho, yung mga taga-Adober, sila Gagita, sila Dominic. Tapos, hindi ko naabutan nung YouTuber pa si Tomas. Sayang, kasi naging busy na ako sa drag nun. Pero yun, nasa same circle din si Tomas, ganun. Yung mga nag-YouTube before. So yun, hanggang ngayon, hanggang ngayon, I still keep in touch with Kuya Prince. Kung kilala nyo si Prince de Guzman, friends kami nun. Tapos yung mga pinagawan ko ng props, sa mga pinapagawan din ng props nila. Sino doktor mo sa mata? Hindi ako nagpagawa ng mata. Natural yung mata ko. Oh my God, si Myrtle. Gustong gusto kong makilala si Myrtle sa Rosa. Kasi, ang weird, kasi diba viral yung PBB lately. Merong nag-PM sa akin ng naalala daw nila yung run ni Myrtle. Yung sobrang same daw sobrang same ng mga accusations with me. Yung parang every week nababash. Tapos yung kine-question yung parang kakulangan ng banding, ganun. May banding moment din pala si Myrtle. Parang the cosplay girlies, yung mga mahilig mag-cosplay, kulang sa banding, ganun. May balak ka po ba sumali ulit sa Drag Race? Oo naman, may balak pa ako.
Ano lang, tinatapos ko lang yung mga gusto kong tapusin ngayon. Sino drug mom mo? Paano eh, paiba-iba yung ano, more on mentors. Yung pinakaunang mentor ko, si Lady Gagita. Nung, as in, bagets pa ako, sinasama ko ni Gagita sa mga bar, kahit minor pa ako. Parang doon ako nahubog sa drug culture. Tapos nung nakapasok ako sa Nectar, naging drug mom ko si Andy Cracker. Ayun. Tapos, recent years naman, si Andy pa din, pero minimentor ako ni Eva, minsan ni Evil Queen. Ayun, parang nagdaan ako, meron akong 3 mother figure in drag. Pero yung pinaka naging hands-on sa akin na mentor was si Andy Cracker. Sino fave mo sa season 17? Si Samstar. Hindi ako nanonood, pero lang, based sa mga clips na nakikita ko online, si Samstar. Pag may PBB Drag Queen Edition, sasali ka ba? That's basically Drag Race, baby. Kung sasali ako, kung may PBB tas in-invite ako, sasali ako. Pero kung Drag Edition, wag na lang. Pero gusto kong mag-PBB. Fantasy ko siya. Iba yung 24/7 nasa house. Totoo, iba yung 24/7 nasa house. Kasi kung kung 24/7 tas magda-drug kami, parang wag na lang. Pero kung tao lang, tas 24/7, okay lang. Kung hindi namin kailangan mag-dress up, nakapambahay lang, tas gagawa lang ng mga task, okay ako dun. Pero kung nakadrag, kapagod na ngayon every other day kami nakadrag sa Drag Race. Paano pa kaya kung PBB na maghapon nakadrag eh? That's not it. Wag na masama daw ugali mo. Sino ba to? Si Eliza Samson Zero. Kung masama ugali ko, ikaw wala kang moral. Publicly ka nagko-comment ng ganyan, kabata-bata mo pa. Hindi ka ba pinalaki ng maayos ng mama mo? Wala kang moral. Kamusta si Kidlat? Guys, wag na natin idamay si Wag na natin idamay yung mga kids ni Ate V. Wag natin idamay yung mga anak. Pwede natin i-joke sila Ate V, sila Kong. Wag lang yung mga kids. Super unfortunate yung nangyari kay Maxi. Totoo. Pero yung nangyari kay Maxi, nanggaling yun sa Kaya umabot sa ganung point kasi sa sobrang bait ni Maxi na binibigyan niya ng chance yung Beyond Limits. Pero yung Beyond Limits, sobrang pangit talaga nung kalakaran. Sobrang pangit ang ugali ni Ervil. Ayun. Yung pinakamaisisi lang talaga sa nangyari sa lahat, Beyond Limits. Kasi inabuso nila yung kabaitan ni Maxi. May dolls ka pa? Mula na, binenta ko yung mga BJD ko. Kasi after ng filming namin sa Drag Race, medyo naubos yung pera ko, binenta ko yung mga BJD ko. Tapos ngayon, bala ko ulit mag-collect ng dolls. Pero, ibang dolls naman. Bala ko yung mga anime dolls, yung mga Blight. Blight ba yun? O basta yung mga kamukha ni Hatsune Miku na dolls. I love your hair. Thank you po. Fan ka din pala ng Alja. I'm not just a fan. Friend ako nung group. Pero yeah, I'm a fan of Alja. Kasi nagtatrabaho ko dati sa Cornerstone. Kaya nakilala ko yung Alja. Smart Dolls. Ayun. Thank you. Yun. Bala ko mag-collect ng Smart Dolls pag pumunta ako ng Japan next year. Kasi mas mura pag sa Japan ka directly bumili.
So, pagpunta ko na lang ng Japan, doon ako bibili. Boy Next Door bias, si Jaeyoon. I love Jaeyoon. Mostly kaya naging bias ko si Jaeyoon kasi bias ko sa BTS si Jungkook before. Parang same silang dalawa. Parang baby Jungkook si Jaeyoon. Kaya naging bias ko. Aja bias, Axel. Natabunan na yung ibang comments. Aja bias, paano makapili ng bias pag friends mo? You can still pick, my God. I don't know, yung bias ko sa Aja, it depends. It depends, sa totoo lang. Depends every era. Yung bias ko sa Aja, kahit kakilala ko lahat sila, personally. Bias, debut era yung Honey, bias ko si JC. JC Ash, nung Honey at saka Torpe. Tapos, simula nung nag-Best I Love You, naging more on Axel na ako. Kasi sobrang gusto ko yung vocals ni Axel. At saka, by that time, naging ka-close ko din si Axel. Din talaga. Kaya, ka-close, bias, ayun. Medyo iba yung dynamic sa akin ng pagiging bias sa P-pop. Kasi yung mga nagiging bias ko, mga friends ko. Literal na bias. Stray Kids stan ka? Hindi. I don't really listen to Stray Kids. Kailan ka babalik sa drag? Pag na-invite. It's not our position to choose naman kung kailan kami babalik. Nakita kita nung laga sa concert, yung aesthetic mo papasa sa Aja Fifth member. Actually, may mga honey nga may mga inside joke na sa ibang honeys na fifth member ako ng Aja. Kahit na sobrang tanda ako kumpara sa Aja. What if mag season 4 ka? Hindi ako babalik sa regular season. Walang babalik sa regular season. Nangyayari lang yun sa US. Mapara ka lang kapatid nila JC pag magkakatabi. Hindi ba pwedeng jowa ni JC? Pogi ni JC, no? Sobrang pogi ni JC. Kaya siya yung bias ko sa Honey, nung Honey era. Kasi crush ko si JC dati. Hanggang sa naging ka-close. Wow. Eh di naging friend na lang. Kasi crush ko si JC simula 2019. Tapos nung na-meet ko sila sa Cornerstone noong 2023, parang, wala na. na. Parang, nasa isang company kami, ganun. Birthday pala ni Axel kahapon. Yes! Birthday ni Axel kahapon. Wala akong gift kay Axel this year kasi medyo gipit si Bading. Medyo gipit ako ngayon. Wala akong hindi ako napag-gift sa kanya. Tapos I love Aja's vibe. Walang bad vibes, parang mabait lahat. Sobrang bait lahat ng Aja. Sobrang bait lahat. Sobra. At saka publicly, may kaibigan silang Bading na kahit after nung hate train ko last year, kinakausap pa rin nila ako publicly sa mga events. Bait talaga. Tag dito? Pero madalas kong nakakausap si Axel. Si Axel nagpapaturo kung anong gagawin sa makeup. Ganyan. Kasi na-makeupan ko sila before.
Ano, tukla ako? Close na close kayo ni Axel. Hindi naman masyado. Ano lang, sakto lang. Hindi best friends. Friends. Normal friends. Industry friends. Boy next door or Aja? I'm so sorry, boy next door. Kung makapiliin ako kung boy next door or Aja, boy next door talaga. Kasi 2020, early 2023 pa lang boy next door stan na ako eh. Kasi nung pagkalabas pa lang ng one and only. Yes, they look and seem genuine. Yung iba kasing pipa parang force clout na lang ang support sa atin. I don't have the place to say dun sa queer bait stuff. Pero ayun nga. Aja is very supportive. Lalo na nung hate rate ko, like kinakamusta ako niya. Ano nga eh, sabay kasi kami nung during ng hate train ko, parang nagkaroon din ng hate train si Axel, nagkakamustahan kami. Kamusta po kayo ni Yudi? Okay naman. Magkasama kami sa racket nung Friday. Okay. Kilala mo yung G22? Kilala ko yung G22. Mutuals kami ni AJ. Yan nga eh, tama, Purple Shadow. Galing sa queer community yung hate namin dalawa. Parang, well, nangyari na yun, okay na. Ang importante, boy pa rin kami. Totoo, driving. Tama. Wait lang. Mag-end live muna ako, babalik ako after ko maligo mamaya. Maraming salamat sa mga nakipag-usap. Pero, smoke muna ako, tas ligo. Kasi bawal mag-smoke dito sa TikTok, napaka-arte. Bawal lang nga magbura, bawal pa mag-smoke. Ano na lang gagawin ko dito?